How to cook yummy tudong. Hello guys! Ayan, ang ating first step ay isagag natin ang ating munggo or balatong kung tawagin sa Batangas. Kailangan mag-golden brown siya. Hindi pala totally golden, dapat dark brown. As in yung parang ano na siya, sangag na sangag. Sobrang bango. Tapos, yan, isalin natin sa bila or sa kahit anong lagayan na hindi mababasag guys ha, kasi yan kailangan durugin. Yung iba, ang ginagamit nila is empty na bottle. As i-roll lang yung bottle para maghiwalay sila. Parang ihahati lang yung mga munggo guys, ganyan. So, kung may almires kayo, mas mabilis kasi syempre, dikdikin lang yun, okay na. Pero dahil wala tayong yan, at yan guys, tumatalsik, kaya sabi ni mother, lagyan daw ng papel para hindi tumasik. So, ganyan guys, ang itsura niyan ha. Ayan, nahati na yung ating mga munggo. Tapos, pirat lang buo, pero okay lang yun. And then, ito, hugasan niyo na yung inyong malagkit. Actually, ginamit namin parang 3/4, gano'n, 3/4. 3/4 ba yun? Basta, kulang na konti sa 1 kilo kasi binawasan namin, sobrang kasing dami. Tapos, ayan, hinugasan muna, separate na lagayan. Pero actually guys, pwede nyo naman siyang hugasan directly doon sa paglulutuan nyo. So sa paghuhugas, isasama natin yung ating dinurog na munggo. Ayan. So lapas lang ng konti and then ayan, tagalin natin yung hugasan. Tapos, sa kasirola, ayan, maglagay na tayo ng unang gata at konting water. Guys, dapat pag bibili kayo sa palengke, hingi kayo ng unang gata. Ay, hindi pala una, pangalawa, sorry. Yung pangalawang gata, ayan, tapos isinalang na natin. Tapos habang nakasalang siya, magbabalat po tayo ng kamote kasi ilalagay din natin siya later kapag naluto na yung ating malagkit. So, yan guys. O, diba, ang bilis ko magbalat? Charot! Ayan, medyo madaming kamote kasi masarap yung maraming kamote. Tapos yan, hinugasan na natin. Ay, hindi pa pala. Pinatahalo kong ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kamote pala yung nagamit ko. Tapos, hugasan nyo na para ilagay pala ng tubig. Tapos, hatiin. Ayan, hinugasan ko na yun guys ha. Tapos guys, kapag nahati na, ang ginawa ko dyan, nung natapos ko na lahat, binabad ko muna siya sa tubig. Kasi, para hindi siya mangitim. Tapos, yung ating nilulutong malakit, guys. So, yung kalimutan na halu-haluin nyo paminsan-minsan kasi baka masunog yung ilalim. Ano ba yan? Di ba ako tapos maggayat? Ang dami naman. Kala ko tapos na. Ayan. Tapos, yan nilalagyan ko naman siguro na tubig. Tiyaran! Ayan na. Binabat ko siya sa tubig, guys, para hindi mangitim. Tapos sabi ko nga, haluin niyo yung inyong niluluto para hindi masunog ang ilalim. Kasi, ang ganyan kasi minsan, may tendency talaga kumapit yung malakit sa ilalim ng kaldero. So, paminsan-minsan ay hahaluin. Ayan, kumukulo na. Malapit na siyang bumuska. Di ba ang malakit pag naluluto, nakita niyo parang naputok ganun. Tapos, nag-volume siya. Parang dumadami yung malakit natin. Tapos siya, dahil luto na yung malakit, ilagay na natin ang ating kamote, asukal. Ayan, yung asukal guys depende sa inyong panlasa. Kasi sa amin, medyo diabetic ang mga tao, kaya medyo konting, tamis lang. Pero pag gusto niyo naman tamis, di go, dagdagan ng sugar. And then, ito yung luto na ang kamote at saka ang malakit talaga, dalay na natin yung unang gata. Siya yung magkisilbing palapot or pagpalapot ng ating tinuto. Tapos siya, naglagay ako na pinch of salt, pampabalance lang ng lasa. Tapos yan guys, halu-haluin na lang. At pag luto na yung kamote, luto na yan. Okay na yan, bye-bye!